Dun sa naunang video or sa previous discussion, ang diniscuss natin is paano yung entry kapag nag-authorize ng shares. Sa authorize ng share capital. So, ano nga ba ulit kapag authorize share capital? Ito yung number of shares na pinayagan sa yung i-issue. Number of shares na pwede mong i-issue. Ito yung pinayagan. Wait lang. Ito yung number of shares na pinayagan ka ng SEC na i-issue or na ibenta sa public. Ngayon, ito, authorized pa lang. To ibig sabihin, hindi mo pa siya nabebenta. Ito lang yung allowed sa'yo na ibenta. Ngayon, ano namang tawag kapag itong authorized shares is nabenta mo na? Sabi may bumili na. Ang tawag kapag nabenta mo na siya is issued shares or issued share capital. Imagine niyo yung authorized share capital para siyang paninda mo. Yung authorized. Yung issued, para siyang nabili na paninda. Or kaya naman, sold. Merchandise. Para siyang ganon. Kapag tinitinda mo pa lang siya, authorized siya. Pero kapag nabili na siya, issued na yung tawag sa kanya. Gets? So, yung authorized, di ba dalawang method? Memo at saka journal entry method. Ngayon, kapag issued, paano naman natin siya e-entryhan? So, dalawang method din. Pwedeng memo, pwedeng journal entry method. Paano yun? So, kapag memorandum method, ang entry is debit ka ng cash and credit ka ng share capital. Pero kapag journal entry method, debit ka ng cash and credit ka unissued share capital. So, ang difference nila is yung credit side. So, kapag memorandum method, share capital, ang gagamitin mong account. Kapag journal entry method, unissued share capital, ang gagamitin mong account. Gets? Yun lang naman ang difference. Ang question, bakit magkaiba sila ng account? Bakit sa journal entry method, meron pang unissued share capital? Bakit? Kasi, kung natatandaan nyo, sa journal entry method, sa authorization, dito, anong entry natin? Debit ka ng unissued share capital and credit ka ng authorized share capital, di ba? Yan yung entry natin. So, para kung nag-establish ng account para dito sa unissued share capital. Tapos, kada merong kang i-issue na shares, babawasan mo to siya ngayon. Nakukuha. Yung memorandum kasi medyo madali lang siya i-explain. Pero dito muna tayo mag-focus sa journal entry method. So, sampulan ko kayo Halimbawa, ang isang company, company A, inauthorize siyang mag-issue ng 10,000 shares, merong 5 par value. So, kung ikaw, journal entry method tayo, anong entry mo dyan sa authorization? E debit ka ng unissued share capital. Magkano? 10,000 times 5, 50,000. And credit ka ng authorized share capital na 50,000. Yan, sa authorization pa lang yan. Ngayon, halimbawa, nakabenta ka ng share. Merong bumili ng sabi natin, 200 shares. Sold 200 shares at 5 pesos.
Halimbawa, merong bumili ng shares mo, 200 shares. Nabili niya at 5 pesos. Paano yung entry mo nun? Eh di debit ka ng cash kasi naka-receive ka ng pera, di ba? Magkano? 200 times 5, 1,000 pesos ang na-receive mo pera. Credit ka naman. Anong credit mo? Unissued share capital. Magkano? 1,000. So, kung gagawa tayo ng T account, gawa tayong T account. Post natin yung transaction. Ano yung unissued share capital mo nung una? 50,000. Andito yun sa debit side, di ba? Yung sa una. Sunod, yung pangalawang entry mo, credit ka ng 1,000. So, kapag tinignan mo, yung balance niya, may balance kang 49,000. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron ka pang 49,000 shares na hindi mo pa nabebenta. Nakuha ba yun? Kasi, in-establish mo siya and naglagay ka ng account na unissued share capital na 50,000 pesos. So, every time na meron kang i-issuing shares or may nabibenta kang shares, babawasan mo siya ng babawasan. Para kapag tinignan mo yung balance niya, malalaman mo kung ilan pa bang shares yung hindi mo pa nabebenta. Okay, nagets? Para alam mo din kung magkano pa yung pwede mong i-issue na shares. So, halimbawa, nagkaroon ng mga transaction dito, tapos halimbawa, 49,000 may na bumili. Tapos, edi ang magiging bagong balance nito, halimbawa lang nga, nakabenta ka ng 49,000. Ulit, after. Edi kapag binalance mo yan, magiging zero na to, zero, di ba? Ang magiging ending balance mo is zero. Anong ibig sabihin nun? Kung zero ang ending balance ng unissued share capital, ibig sabihin, lahat ng shares nabenta mo na. Wala ka nang kailangan pang ibenta. Wala ka nang natitirang shares na hindi mo pa nabebenta. Yun lang ibig sabihin niya. Ngayon, paano hahanapin kung ilan yung shares na nabenta mo na? Paano malalaman yung issued shares? Di ba yung balance ng unissued, yun yung pa hindi nabebenta. Paano naman makukuha yung issued? Madali lang. Kunin mo yung authorized share capital mo. I-less mo yung balance ng unissued mo. Equals nun is yung issued. So, sample, dito sa problem, alisin ko, balik ko sa balik ko sa nauna. Sample, dito. Ano ba authorized share capital mo? 50,000. Ano yung issued share capital mo? Balance niya, 49,000. So, 50,000 minus 49,000 equals 1,000. Ito yung issued share capital mo. Ito yung authorized. Ito yung unissued. Ganun lang siya kadali. Ngayon, kapag memorandum method, tinatanong, ilan yung issued shares mo? Madali lang yan. Kasi, pag memorandum method, wala ka nang gagawin gantong pagmaminus. Di ba ano ba yung entry kapag memorandum method? So, try natin, same problem ito ulit. Authorized to issue 10,000 share, 5 par value. Kapag memorandum method naman tayo So, pag memorandum method sa authorization, memo entry lang. So, lagay mo lang authorized to issue 10,000 shares. Kwento mo lang. Authorize 10,000 shares of 5 par value. Ganyan. Yan, ganoon lang sa authorization, di ba? Pero sa issuance, anong entry?
Halimbawa, naka-issue ka ulit, same ng kanina, 200 shares at 5 pesos. So, debit ka ng cash, 1,000. Credit ka, share capital, 1,000. So, ano itong share capital na to? Ano tong account na to? Itong share capital, ito na yung mga issued shares mo. So, pag tinanong kita, ilan na yung issued shares mo? 1,000. Pero kapag journal entry method, ilan yung issued shares mo? So, kunin mo yung balance ng authorized, minus mo yung balance ng unissued, nakuha mo yung issued. Parang dito, 50,000 minus 49,000, 1,000. Nakuha yung difference. Kapag memorandum method, agad-agad, makikita mo kung magkano yung issued shares mo. Kung ano yung balance ng share capital, yun na agad yung yun na agad yung issued shares mo. Pero kapag journal entry method, ma-minus mo pa tong dalawa para makuha yung issued shares mo. Gets? Yung difference niya. So, tingnan natin tong example dito. Halimbawa, Happy Corporation was organized on January 1, 2020 and is authorized to issue 100,000 shares of 10 par value ordinary shares. Subsequently, 25,000 shares were sold. So, under memorandum method, kapag authorization ng entry natin is authorized to issue 100,000 shares of 10 par value ordinary shares. Ganun lang. Tapos kapag issuance na, so ito issuance na, anong entry? Siyempre, naka-receive ka ng, halimbawa, at 10 pesos mo siya nabili. Naka-receive ka ng 10 pesos per share. So, naka-receive ka ng pera ng 250,000 kasi 25,000 shares times 10 pesos isa, 250,000. Credit ka ng share capital, 250,000. Ito, lalagyan nyo lang sa umpisa kung anong type siya ng share. Ordinary or preference. So, dito, ordinary siya. Kaya ordinary share capital. Kapag preferred share siya, or preference share capital, lagyan nyo lang preference share capital. Ganun siya. Pero paano kapag journal entry method? Anong entry? So, debit ka ng cash. Wait lang. Sa authorization muna tayo. So, sa authorization, debit tayo ng unissued share capital na magkano? 100,000 times 10, that is 1 million. So, unissued na 1 million, tsaka authorized na 1 million. Ngayon, sa issuance, paano yung entry? Halimbawa, at 10 mo din siya nabili, 25,000 shares. So, debit ka ng cash, 250,000, and credit ka ng unissued ordinary share capital, 250,000. So, pag tinanong kita, sa memorandum method, ilang, nito? Magkano na yung issued shares? So, agad-agad, ang sagot mo, 250,000. Diba? Dito sa memorandum method, kung ano yung balance ng ordinary share capital. Pero kapag journal entry method, tinanong kita, magkano na yung balance ng issued share capital. So, ang gagawin mo, minus mo lang to, 1 million authorized. Siyempre, alam mo na agad naman 250, pero authorized 1 million minus yung balance ng unissued, which is, di ba, unissued mo ng una, may 1 million kang debit, tapos kinredit mo ng 250. So, meron kang 750 dito. So, 750K. Yeah, ang balance, 250K. Total lang issued mo, 250K. Okay. Sabihin mo pa, ma'am, bakit ganun? Magaganto pa eh. Kita naman agad na 250 dito. O, kita siya agad kasi isa lang yung transaction. Kung marami ka ng transaction, di mahirap na siyang tignan. So, gagawin nyo, gantuhin nyo na lang. Ayan, computation na ganito. Okay? Ganun lang siya. Ngayon, ma'am, yung shares ba, cash lang siya pwedeng bilhin? Hindi. Ang shares, pwede mo siyang bilhin gamit yung property.
Pwede ka magbigay ng lupa, ng building, kapalit ng shares. So, dito sa sa fundamentals, dahil basic lang naman, cash lang yung i-discuss ko. Pero, pwede siyang mabenta in exchange for cash, non-cash, pwede ring services, pwede ring liability, pwede ding other form of securities. So, pag cash, pera, pwede siyang mabili gamit pera. Non-cash, mga properties nga yan, gaya ng sabi ko kanina, building, land, equipment, machinery, etc. Services, pwede rin, halimbawa, attorney ka, tapos nag-offer ka ng legal services or nag-render ka ng legal services sa corporation. Bayad sa services na nirender mo is shares. Pwede rin yun. Pwede rin liability, utang. Halimbawa, may utang yung corporation sa'yo. So, mentas bayaran yung utang nila sa'yo ng pera, ang pambabayad na lang nila sa'yo, shares. Pwede rin yun. Or pwede rin other forms of securities. Halimbawa, bonds. Ganyan. Mga investment. Ganyan. Yun yung kapalit nung shares, pambili mo. Okay? Ito pala, ang tawag sa shares na hawak ng shareholder is outstanding share. Baka nalilito ko na kayo, anong difference ng outstanding at issued. Sige. Pero susunod ko na lang siya i-discuss in detail. Pero another term, kapag ang shares na hawak ng mga shareholders is called outstanding shares. Other term din siya. Okay?